Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Mabilis na tumayo si Greg at hinila siya upang makalabas sila agad. Ngunit sa liit ng daraanan at may mga ilan-ilan pang sumabay na pumanhik din sa palapag na iyon upang magtago, marahil hindi na sila makasingit palabas. Dumaratso sila sa may fire exit, ngunit kahit doon ay may mga tao na rin pumapanhik. Ilang sandali pa ay nakarinig na sila ng putok ng baril. May mga unipormadong pulis na rin ang napansin nila nakaakyat na roon. Kapag nagkataon, sa kalabosong lagpak nila, oras na mahuli sila roon ng mga pulis. Maingat na itinulak siya ni Greg sa siwang sa pagitan ng mga stalls doon. Hinila rin ito ang tela na siyang tumatakip sa mga nakakarton pa mga CD at VCD upang maitago sila ng tuluyan sa kaguluhan. Mainit, madilim, masikip at napakalaki ng posibilidad na mahuli sila. Ngunit hindi na niya inintindi iyon. He had wrapped his arms securely around her. She could feel the steady beating of his heart. Kasing ingay naman ng mga nagkakagulo sa labas ang kabog ng kanyang dibdib. She had never been this close to him, in the dark or in the light of the day, and she didn't know what the heck to do. Vernice, narinig niya ang pabulong na tinawag siya nito. Bakit? Pabulong ding tanong niya. She could breathe in his minty fresh breath. Kahit hindi niya gaanong maaninag ang mukha nito, batid niyang gahibla na lang ang layo ng kanilang mukha sa isa't isa. Thank goodness for the dark. Was that true? What? About your proposal? Were you really serious about marrying me? Muntik na siyang masamid sa tanong nito. Tama ba ngayon ito i-discuss sa kanya ang tungkol sa bagay na iyon? Her heart was hammering like crazy. Nasabunutan na siguro niya ito kung hindi lang niya inaalalang baka mapansin sila sa kanilang pinagtataguan. Of course not. She was almost hissing. I thought so. Tama bang nahihimigan niya ang panghihinayang ang boses nito? I'm sorry. Hindi ko alam kung ano nangyari sa akin ng araw na iyon at bigla ko na lang nasabi ang mga bagay na iyon. I'm really sorry. Okay. Saglit na hindi ito umimik. Damn! Now what? Nakapagpagawa na pala ako ng taksido. Ano? Kidding. Impit na humalakhak ito. Pinalo niya ito sa dibdib. Huwag kang maingay. Subalit, lalo pang tumawa ito. Yumuyugyug na ang mga balikat nito. Wala naman siya magawa dahil nararamdaman niya ang mainit na hininga nito sa kanyang leeg. Damn! Bigla na lang lumiwanag nang mawala sa kanila ang tela na kasaklob sa kanila. Hoy! Kayong dalawa riyan! Labas! Utos ng isang pulis. Sa presento na ninyo ituloy iyang paglalambingan ninyo. Masayang pinagmasdan ni Greg ang dalawang mag-anak na kasalukuyan nagkakasiyahan sa malaking pool ng Monte Maria Ranch. Harold and Gerald were watching their own families from their table. Mula na makakuha siya ng bahay sa naturang village, naisip niyang iyon na yata ang pinakaperpektong maaring tirahan ng mga taong gusto ng isang tahimik na pamumuhay ng pamilya. The people were friendly and concerned about each other. The children were smart and had a healthy sense of social values. Kapag nag-isip na rin siya pumasok na sa buhay may pamilya, gusto niyang manirahan sa lugar na iyon. Pare, balita ko, nahuli ka raw ng mga pulis sa Quiapo na may kasamang babae. Nilingon niya si Tyrone. Gaya niya, noong nakaraang buwan lang din ito naging opisyal na residente ng Monte Maria Ranch. Schoolmate niya ito noong high school pa lang sila. In fact, Tyrone Abellana was his batch's commander. Napakaliit lang talaga ng mundo. Naroon din ang pinsan niyang si Harris at isa pang taga-monte na si Jairus. Paano ninyo nalaman iyan? I told my wife, sagot ni Harold. Ang batang Air Force General na siya nag-bail out sa kanila ni Vernice nang walang anumang kaso. Apparently, naikwento ni Camille kay Jewel ang tungkol doon. And knowing Jewel, ikinuwento rin niya siguro ang mga nangyari sa bawat isang tumuntong sa kanyang clinic. Damn! Sambit niya. Jewel was the village's official vet and wife of Miko, the homeowner's president. Unfortunately, ito rin ang pinakamadaldal sa lahat na yata ng taong nakilala niya. Alam mo insan, nakangising wika ni Harris. Kung may sekreto kang gustong itago,
Wag na wag mong babanggitin iyon kapag nariyan lang sa tabi-tabi ang 7 berdugo ng village na ito. What do you mean? Jewel and Camille are best buds, sagot ni Gilbert. Never mess up with any of them, natatabang babala ni Jairus. Well, actually, never mess up with any of the women here. Kung gusto mo pang mabuhay na matiwasay sa mundo, di ba mga pare? Bumaling ito kina Gilbert at Harold na agad naman nagtanguan. Kinda like your women, huh? Aniya. Mas nakakatakot ang grupo na magkakabarkadang iyon. I really hate to think kung ano na ang mangyayari sa lugar na ito kapag naikasal na kayo sa mga babaeng iyon, wika ni Tyrone. Kung sa bagay, malayo pa naman mangyari iyon. Ilan pa ba ang natitirang unattached sa kanila? 3? 2? Sagot ni Gilbert. I heard from Melissa na kapag nakapag-propose na rin ang pinsan niya sa isa sa natitirang single sa kanila. And I heard our beloved Dr. Luis doing a great job taking care of Jeline's broken heart. Siya naman ngayon ang binalingan ng pinsan niya. May panunodyo sa mga mata nito. And you, my dear cousin, who was that again you were with making out in that dingy Quiapo building? Shut up, Harris. I didn't make out with Vernice back there. Sabay-sabay ninapau ang mga ito bago malakas na nagtawanan. Napailing na lang siya. The only drawback living in that village was that one could never keep a secret, even from the men themselves. Hinayaan na lang niya mag-ingay ang mga ito at dumalgal si Tyrone. Hey guys, alam niyo bang may nakaraan niyang sina Greg at Vernice? Noong high school kami, they're the campus hottest couple. Binatukan niya ito. Bumangka ka na naman. Totoo naman, hindi ba? I never courted Vernice, so technically, we were never a couple. Oh yeah? Iyan na nga rin ang pinagtataka ko. Bakit nga ba hindi mo siya niligawan? Obvious naman na may gusto siya sa iyo noon. Napansin niyang nakatuon ang pansin sa kanya ng mga kasama niya roon. Napabuntong hininga na lamang siya. Akala pa naman niya, mga babae lang ang mahilig sa chismisan. Because I thought you had a thing for her, sagot niya. Nabaling naman ang atensyon ng lahat kay Tyrone na pagkatapos lang ng ilang minuto ay malakas nang humalakhak. Tila may kung anong pumitik sa tungki ng kanyang ilong. Huwag mong pagtawanan si Vernice, Tyrone, banta niya. Kung hindi, uupakan kita riyan. Namumula na ang mukha ni Tyrone nang sa wakas ay tila nahimasmasan ito. Ngunit hindi pa rin tuluyang nawala ang impet ng mga tawa nito. Inisip mo bang may gusto ako noon kay Vernice? Tanong nito. Oh man, hindi ako pumapatos sa mga hindi tao. Ano ka ba? Napatuwid siya ng upo. Nararamdaman na rin niya ang pagtatangis ng kanyang mga bagang at pagkuyom ng kanyang mga palad. The other men felt the tension building up and tried to calm the situation. Pero wala siyang pakialam. Tyrone continued on his sniggering and he kept glaring at him. What do you mean, Tyrone? Alin? Yung hindi ako magkakagusto kay Vernice? It's true. Tyrone, tama na iyan, saway ni Gilbert. Ngunit, tila walang naririnig ang kaharap nila. Vernice is not a girl, okay? Because any normal girl would admire me in some way. Hindi na nito natapos ang sasabihin nang bigla na lamang niyang sunggaban nito. Dire-diretso sila sa malawak na swimming pool. Nagtilian ang mga batang naliligo roon habang gulat at nagtataka nanonood na lamang sa kanila ang mga ina ng mga anak nito. Balak sana niyang lunurin na lang si Tyrone sa pool, subalit malakas din ito at nagagawa nito makipagtagisan sa kanya. At dahil nasa tubig, pareho tuloy silang mabilis na naubusan ng lakas. Aray! Reklamo ni Tyrone nang tamaan ito ng suntok niya. Malutong na nagmura ito. Tyrone! Galit na galit ni May. Marinig ko pang magmura ka sa harap ng mga bata, hihilahin ko na iyang dila mo. Hindi naman ito pinansin ang misis ni Gilbert na silang humihingal ng isang pa nila ang mga braso sa gutter ng swimming pool. Oras na marinig ko pang nilalait mo si Vernice, gugulpihin ulit kita, Tyrone. Tandaan mo iyan, banta niya rito. Oo na. Bakit kaya hindi mo na rin siya yayain sa high school reunion natin sa Sabado? Better yet, yayain mo na lang siyang pakasal para hindi na uminit niyang ulo mo. Napasinghap ito nang damhin ang pisngi nitong tinamaan ng suntok niya. Pambihira ka naman, Greg. Kailangan mo ba talagang pinagasan ang kagwapuhan ko nang dahil lang kay Vernice? Serves you right, wika ni Jairus. Ito at ang isa pang kasama nila kanina sa table ay ni hindi binalak pigilan ang rambulan nila sa pool. Didn't we just say not to mess up with any woman from this village? Vernice, not from this village. You still don't get it, do you, Tyrone? Nakangiting umiling na lang si Harold. When you mess up with the women from this village,
You're not going against the women themselves. You're going against the men behind them. Whatever, umahaw na ito mula sa pool, saka muling bumaling sa kanya. I'm sorry man, maswerte ka kay Vernice, nagawa ng umisi nito. Makikipagbasag ulo rin iyon para sa iyo. Naisipan ni Vernice na bumili muna ng pasulubong para sa kanyang ina at 4 na pamangkin. Tutal naman ay half day lang siya ng araw na iyon. Dumiretso siya sa pizza house sa isang nadaanang mall. Yes ma'am, nakangiting tanong sa kanya ng crew. Bigyan mo ko ng 2 bacon and cheese pizza at 2 Hawaiian. Family size lahat. Binigyan siya nito ng numero pagkatapos bayaran ng kanyang bill. Pakihintay na lang po ma'am. Okay, thank you. Masaya naghihintay siya sa kanyang order nang marinig niya ang isang babae mula sa pinakamalapit na table. Binalingan niya iyon. Isang mukhang matronang may kulay ang buhok at napapalamutian ng ginto ang katawan ang nakita niya nakatingin sa kanya. Grabe, mahihiya ang mga galing sa Saudi sa iyo lola. May 4 pa itong kasamang babae at isang lalaki sa tabi nito na tila karelasyon pa nito. Anong problema na mag-sugar mommy na ito? Tignan nyo, patuloy ng babaeng matrona. Ilan yung in-order niya? 4 na family size? Nakakahiya. Well, mukha naman talagang wala na siyang makain. Oo nga, nakikita naman sa katawan niya umismid sa kanyang matrona. Patay gutom, para siyang pinitik sa ilong. She looked at the line of customers in front of the counter. Lumabas siya sandali ng pizza house at bumili ng Biggie iced tea sa katabing fast food restaurant niyon. Pagbalik niya, ay dire-diretso siya sa pwesto ng matrona na malakas na nagtawanan nang muli siyang makita. Walang sere-seremonyang ibinuhos niya sa matrona ang biniling iced tea. Sa tingin nga niya ay muntik na itong malunod sa sobrang dami niyon. Nagtitili ito habang agad naman naglayuan ang mga kasamahan nito sa gulat. Walang yakang babae ka, tungayaw sa kanya na matrona. Bakit mo ko binuhusan? Hayop ka, mas hayop ka, aniya. Itinapon niya sa harap nito ang wala ng laman na cup ng iced tea. Ang tanda-tanda mo na, hindi ka pa marunong gumalang sa ibang tao. Bakit mo ko sanabihang patay gutom? Bakit? Namamalimos ba ako rito? Ikaw ba nagbayad ng mga in-order ko? Hindi naman binayaran ko ang lahat ng iyon, kaya anong karapatan mong pagsalitaan ako ng masama? Napikon yata ito dahil bigla na lang siyang hinablot nito. Mabuti na lang at nakalayo siya agad. Kung hindi, baka puro stripes na kanyang muka sa mga kalmot na ibinibigay nito sa kanya. Ang hindi lang niya inaasahan ay ang pagtulong dito ng mga kasama nito. Nahawakan sa braso ng lalaking kasama nito bago pa man nakialam ang management ng establishment na iyon. But another hand grabbed the man's arm that released her from his firm grip. Oras na hawakan mo pa uli si Vernice, babaliin ko na iyang braso mo. Napalingon siya sa nagsalita sa kanyang likuran. Greg was glaring at the man who grabbed her. Nagdatingan na ang mga gwardya ng naturang mall, subalit hindi pa rin matigil sa pagtutungayaw ang babae. Napilitan tuloy silang isama ng mga gwardya sa security office ng mga ito. I want her in jail, sigaw na matrona. Habang dinuduro-duro siya nito. Bakit mo kay papakulong? Buong pagtataray na balik niya. Ngayong alam niyang nasa likuran lamang niya si Greg, lalo lumakas ang loob niyang ipagtanggol ang sarili sa mga matapobreng ito. Ako pa nga ang dapat na magtapon sa iyo sa kulungan. I can charge you with slander, libel, and oral defamation. I can stand to witness that, dugtong ni Greg. Mas marami akong witness kaysa sa iyo. Ang mabuti pa, dadalhin na lang namin kayo sa pinakamalapit na presinto rito. Wika ng head security. Doon nyo na lang isettle ang gulong ito. Tutal, hindi naman nagreklamo ang management ng establishment ng pizza house. Sa Santa Rita Police Station sila dinala ng security personnel ng mall. Ngunit hanggang doon ay hindi pa rin matigil sa pagtungayo ang matrona. At sa pagkakataong iyon, nakikisecond demotion na ang mga kasama nito. Tumahimik nga kayo, iritadong saway ng officer na humawak sa kaso nila. Wala kayo sa palengke, nasa presinto kayo. Baka gusto ninyong itapon ko kayo sa kulungan nang wala ng kaso-kaso pa. Natahimik na rin sa wakas ang mga ito, ngunit hindi pa rin maipinta ang mukha ng mga ito. Lalo na ang matronang binuhusan niya ng iced tea, pero wala nang takot sa kanyang dibdib. Greg was at her side. Are you alright? Bulong nito. May masakit ba sa'yo? His voice was enough to soothe her senses. I'm okay, thank you.
Medyo masakit nga lang braso ko na hinawakan ng hinayupak na lalaking iyon kanina. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita niyang dumilim ang ekspresyon nito ng balingan ang tinutukoy niya. Kahit noong nasa high school pa sila, ni minsan ay hindi niya nakita ang ganoong reaksyon sa gwapong mukha nito. In fact, she never thought he was even capable of getting angry. Pero iba nakikita niya ngayon, tila handa na itong pumatay. Tatawagan ko si Major Mendoza. Banta ng matrona na ngayon ay galit na nagpipipindot sa cellphone nito. Makikita mong babae ka. Makikita mo. Sisiguruhin ko mabubulo ka sa kulungan. Oh, kayong dalawa. Baling sa kanila ng pulis. Tawagan na rin ninyo ang mga taong pwedeng tumulong sa inyo. Greg silently took out his phone and talked to someone on the other line. Siya man ay nag-isip kung sinong pwede niyang isampal sa bruhang matandang ito. Si Norilyn ang tinawagan niya. Hindi ba't anak ni Congressman Berberabe ang boyfriend mo? Hiramin ko muna si King Troy Jerk, si Troy pala, aniya. Nandito kasi ako nga sa police station eh. Anong ginagawa mo riyan? Mahabang kwento, saka ko nasasabihin. Basta, ipadala mo muna rito si Troy. Okay, we'll be there. We? Nagpanik siya. Hindi pa maaring makita siya ng kahit na sino sa kanyang mga kaibigan na kasama si Greg. She wasn't prepared to explain herself at the moment. Si Troy na lang papuntahin mo rito. Huwag ka na mag-abala pang pumunta rito. Alam ko namang marami kang trabaho ngayon dyan sa Congress. Hindi naman ikaw inaalala ko kung hindi ang mga kaaway mo riyan. Yeah, no? Sige na, bilisan ka mo niya ha. Ayoko nang late. Katatapos lang din ni Greg na makiusap sa kausap nito sa cellphone nang harapin niya ito. Hindi pa rin nawawala ang kunot sa noo nito na tanda ng pinipigil ang iritasyon. Ngunit nang mapatingin ito sa kanya ay agad na sumilay ang magandang ngiti sa mga labi nito. She could almost feel her heart melting. We'll get rid of them, wika nito. And then, we can take those pizzas you've forgotten. Oo nga pala, sa unang pagkakataon, nakalimutan niya ang pinakamamahal na pagkain. Nabayaran ko ng mga iyon at naiwala ko pang resibo ko nang hablutin ako ng matandang iyon. Sinundan ito ng tingin ang direksyong ininuso niya. Yeah, she is old. Then he turned back to her and grinned. His eyes were shining. She couldn't fight the urge to smile back at him. It had been more than 11 years since the last time she felt this way. To the same man at that, hindi na niya alam kung ilan minuto silang nasa ganong ayos lang, patingin-tingin at pangiti-ngiti sa isa't isa. Namalayan na lang niyang may dalawang kotse na magkasabay na pumarada sa tapat ng presinto. It was Norilyn's boyfriend Troy and the woman she only saw on her friends' engagement parties in Monte Maria Ranch. Melissa, bungad dito ni Greg. Thanks for coming. Walang anuman. Binalingan ni Melissa si Troy. Nandito ka rin? Tinawagan ni Vernie si Norilyn. Sagot nito. She said she needed my help. Magkakilala kayo? Tanong na niya. They're cousins. Sagot ni Greg. This is Melissa Mendez Adorable, daughter of Senator Mendez. And this is my cousin Troy. Pakilala rin ni Melissa sa katabi nito, son of Congressman Berberabe. Isa pang sasakyan ang huminto sa labas ng presinto. A very dignified-looking old gentleman got out from the car. Napansin niyang bigla nagtayuan ng tuwid ang lahat ng pulis sa presintong iyon at sumaludo nang makita ang bagong dating. Pati ang station commander ay napalabas sa pribadong opisina nito upang salubungin ang lalaki. Pinakaalas natin, bulong ni Greg malapit sa kanyang tenga. That's General Castillo, PNP Chief. General Castillo? Don't tell me, anak niya ay yung isa pang general na nag-bailout na naman sa atin noong nakaraang linggo. Magkamukha kasi sila? Oo, mag-ama nga sila. Don't worry, kahit ilang beses pa tayo malagay sa alanganin, marami tayong reserbang tagapagligtas. Kung hindi lang asiwa sa sitwasyon nila ngayon, baka natawa na siya. That was the second time they had been to a police precinct. Hindi na yata magandang senyales iyon. Halata magkakakilala ang tatlong taong tinawagan nila. And from what she had heard, sina Melissa at ang general ay kapitbahay ni Greg sa Monte Maria Ranch. Bigatin pala ang mga residente ng naturang village. So, what seems to be the problem here? Tanong ng general ng balingan si Greg. Namutla ang mga pulis at tuluyan ng hindi nakaimik ang grupo na matrona. Natapos ang araw nilang iyon na parabang walang anuman nangyari. Except that she and Greg were now heading back to her home in his car with 4 boxes of pizza on her lap. Salamat ulit ha.
Wika niya nang nasa gate na sila ng kanyang bahay. Although mas preferred ko sa korte kami magkita ng bruhang matandang yun para makita kong itsura niya kapag ipinahiya ko siya. Kung nangyari yun, lalong hindi mo na nabawi ang mga in-order mong pizza. You have a point. So paano? Okay ka na ba rito? Greg naman, syempre okay na ako. Bahay namin to eh. Kapag may nagsabi pang patay gutom ako sa teritoryo ko, patay siya sa akin. Ako yatang siga rito. Anong? Oh that? Well, I just thought it sounded nice to hear you say my name again. Siya man ay tila na bigla sa sinabi nito. Ngunit bago pa humaba ang katahimikang biglang bumalot sa pagitan nila ay muli na nagsalita ito. By the way, pupunta ka ba? Saan? Tinawagan kasi ako ng isa sa dating kaklase natin noong high school. They're throwing a reunion for our batch the next day. Naalala niya ang natanggap na tawag noong nakaraang araw mula sa dating kaibigang si Beth. Ito ang tumatayong organizer na naturang okasyon. Sinabi ko na nga kay Beth na hindi ako pupunta kaso natulog ako na magtutungayo siya sa telepono. Bahagya pa siyang napangiti. Sa dami ng death threats na pinaulan niya sa akin, narinig ko na lang ang sarili kong sumasang-ayon na sa kanya. Kailangan pala sa iyo'y sindakin, nakangising wika nito. Bakit nga pala hindi ka pupunta? Hindi naman sa hindi ako pupunta. Niloloko ko lang si Beth. She matched his grin. I guess I just missed her screams. Ikaw talaga? Sir coming? Oo naman, para malaman ko kung sino-sino na ang tutoksuhin kong may mga karay ng anak. You're bad. Matagal na. Look at them. Sino ang mag-aakala na pagkatapos sa more than 11 years na hindi pakikita, ganoon sila mag-uusap ulit? It was like the first years during their high school. Kung saan wala pang kasikatan nito na naging dahilan ng gap sa pagitan nila. And just look at him, Vernice, so handsome and still looks so gentle. Hindi na siya magtataka kung tatlo-tatlo na ang girlfriend nito ngayon. Bigla ang pagtusok ng kung anong matulis na bagay sa kanyang puso. May girlfriend na ito at tatlo-tatlo pa? Baka imbes na ikaw ang magtawa sa kanila, patuloy nito. Ikaw pa ang pagtawanan nila, kinalma niya ang sarili. He was talking to her, right? At habang silang dalawa ang magkasama, dapat wala na siyang ibang impaktang iniisip. Bakit naman nila ako pagtatawanan? Mukha na ba akong clown? Nope, you're too beautiful to look like a clown. What I mean is, pagtatawanan ka nila dahil hanggang ngayon wala ka pa rin kasintahan. Samantalang sila may mga pamilya na. Alanganing pinagmasdan siya nito. You still having a boyfriend, have you? Umiling siya. Saka pinaikot-ikot ang kanyang mga mata sa paligid. Wala bang ibang nakarinig sa mga sinabi nito? She squinted as he turned to him. Did you just say, I'm too beautiful? To be a clown? Yes. Something wrong? Oh no, nothing's wrong. Pumapalakpak na ang kanyang mga tainga, pati ilong at bibig. Kung pwede nga lang iyon, masaya lang ako. Good, so can we go together? Ha? Inilapit pa talaga niya rito ang kanyang tainga. Goodness, nabibingi na yata siya. Ano nga sinabi mo? Inilapit din naman ito ang mukha sa kanya. Ang sabi ko, pwede bang sabay na lang tayo magpunta sa reunion? Nagbibiro ka ba? Do I look like I'm joking? You're too handsome to look like you're just joking. She awarded with the most charming smile she had ever wanted to see. Teka, pag-iisipan ko pa muna, okay? You'll be my escort in the reunion. Wow, ang tagal mong pinag-isipan yun na. Mga 1 segundo lang. Melodramatic. Well, you know me. I always go for the melodramatic. He pinched her nose. Kulit mo? Ay! Tumawa lang ito. Ang sama mo. Sorry. Well, I have to go now. I'll just see you the next day. Sure. Sinundan niya ito hanggang kotse. Ingat. He smiled and waved as he sped away. Sinusundan pa rin niya ng tingin ang papalayong kotse nito na magsulputan sa kanyang tabi ang 4 na teenager na pamangkin. Tita, sino yun ha? Boyfriend mo? Alalay? Gwapo tita. Ginayuma mo no? Hinarap niya mga ito. Hindi ko na kailangan ng gayuma para maakit ang lalaking yun, no? I'm already oozing with charms. Tamaan ka ng kidlat, tita. Kayo kaya ang tamaan ko. Magsiuwi na nga kayo. Yung pasalubong namin, tita. Anong pasalubong? Diba, para sa amin ang mga pizza na yan? Hindi, no? But she gave them the 3 boxes away. Pasalamat kayo at napakaganda ko ngayon. Dami kong tawa doon na. Imagine, lagi na lang sila sa presinto magkasama mga kafelisidad.
Pero nang dahil sa mga pangyayaring iyon, nawalan na ang kanilang pagkakailangan sa isa't isa. Ano naman kayang ganap ang mangyayari sa reunion? Kaya naman, abangan!